Mismong si Vice President Sara Duterte ang nagkumpirma na talagang wala raw talagang ginagawa ito si Pangulo Marcos Jr. at walang pakialam sa mga miyembro ng gabinete, ni plano, walang direktiba, so bahala na kayo, kanya-kanya na ho. Yan po sabi ho ni VP Sara Duterte at siyempre siya po may karapatan na magsabi dahil siya po naging member ng gabinete at siya po naging Education Secretary. So, yun po, sabi po ni VP Sara, nanunumpa ho siya sa watawat ng Pilipinas na talagang wala pong ginagawa ang Pangulo. Kumbaga sana, kung masabi ko rito, so hindi po hands-on si Pangulo Marcos Jr. At, pero yan po ay agad na kinontra na Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer si Attorney Claire Castro. At baka hindi lang daw po alam ng Vice Presidente yung mga napakaraming ginagawa ng Pangulo. Sabi niya, isa ho ito nakita ko ito, sabi ho ni Castro, ay yung reforma sa pagsasaka. Ipaparinig ho natin yan, yung binabanggit ni BP Sara, siyempre, nagkonfirmasyon, meron ho tayong video, panoorin nyo, tapos ito hong report na sinasabi ni Yuse Castro, na hindi totoo yan. Pero, yung sinasabi niyang reforma dito po sa agrikultura, meron pong naging resource person ang Senate Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Senator Kiko Pangilinan. Naku, ang sabi ko ng isang magsasaka, hirap na raw po sila. Itinuturing pa silang bayane pero limot na bayane dahil sa napakarami ho ng mga problema ng mga magsasaka at hindi po natutugunan ng ating gobyerno. Ito, so tapos meron din ho tayong video na nakuha na yung siguro, napanood din na rin ho yun na parang litong-lito si Pangulong Marcos Jr., di ba? Nagkaroon po ng kalamidad, napakamot ulo siya na, naku, ano ba gagawin natin? So yan ho, 4 na video ho ang ating ipanonood po sa inyo. Pero ito, unahin mo muna natin yung kumpirmasyon ni BP Sara Duterte, naku, talagang wala raw pong ginagawa si Pangulong Marcos Jr. Panoorin po natin itong sinabi ng ating Vice Presidente. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. O yan po, inyo pong napanood at binabanggit ho yan ni BP Sara na talagang wala raw pong ginagawa. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. Ako sa tingin ko yung sinasabing walang ginagawa, parang wala ho siyang pakialam, kaya wala pong direksyon. O dapat nagsiset ka ng plano, lahat ng mga miyembro ng gabinete, ito ang direksyon ng administrasyon, ikaw, Education Department, Agriculture, lahat, di ba? So dapat ganon. At pagkatapos niyan na magbigay kayo ng direktiba, siguro meron kayong linggo-linggo na cabinet meeting. Pagre-reportin mo, ano nangyari sa napag-usapan natin last week? O ano nang update niya? Dapat ganun ho, di ba? Ang presidente na ina-update at para natapos na ba yung pinag-usapan natin na gagawin nyo?
O, asan yung report? Diba? Iingan nyo, bigyan nyo ako ng status report. O, linggo-linggo para alam ko. Mga ganon. Pero sabi po ni VP Sara, wala ho. So, pero, agad na kumontra at pinabulaanan ni Yusek Claire Castro. At hindi raw po totoo yan na walang ginagawa ang Pangulo. At sa katunayan, napakarami raw ho, no? Tutok na tutok daw sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos Jr. At isa ho dyan yung reforma sa agrikultura at pangingisda. Panoorin nyo ho yan at mamaya, ipalalabas ko rin ho mga kababayan, yung reklamo mismo na magsasaka. Yung isang naging panauhin sa Senado ng isang magsasaka mula po sa Mindoro Occidental. Pero ito muna si Yusek Claire Castro para pagtutugma-tugmain lang ho natin. At, di ba, ang binabanggit ho na talagang, wala raw ginagawa. Pero sabi ng Malacanang, meron ginagawa. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, ito hong video at report na may kinalaman sa pagpapabulaan ng Malacanang na walang ginagawa ang Pangulo. Ito, panoorin nyo itong sa report ni kung saan si Yusek Claire Castro, hindi raw po totoo ang sinasabi ni VP Sara. Kontra ng palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang nagagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maraming ginawa ang Pangulo sa nakalipas na 3 taon. At kung hindi ito alam ng pangalawang Pangulo ay dahil abala raw siguro ito sa ibang mga bagay. Tinukoy ni Castro ang mga reforma sa agrikultura, partikular ang mga tinatamasang benepisyo ng mga magsasaka at mangingisda na tila hindi anya alam ni VP Sara. O yun po, napanood nyo ho mga kababayan yung report at hindi raw po totoo. Sa katunayan talagang abalang-abala raw ang Pangulo sa kanyang mga trabaho at sa nakalipas na 3 taon, marami na raw po nagawa na reforma, lalo na po sa agrikultura. Pero kung marami pong reforma, ay bakit po may mga nagreklamo? Yung kinuha, yung dumalo na resource person, diyan po sa Senado, sa komite ni Senator Kiko Pangilinan. Ito, ipapanood ko ho sa inyo. Talagang umaatungal ho at humihiyaw sa galit at sama ng loob sa ating gobyerno na sila nga po'y tinuturing na bayani pero limot na bayani. Ang sabi, talagang binabarat po yung pagbili sa kanila ng palay at samantalang kung tayo ay bibili ng kanin sa Jollibee o McDo, 25 pesos. So sa 1 kilo ay ilang 25 pesos yan na kanin. Yon ang sinasabi ng isang magsasaka. Ito, panoorin nyo mga kababayan. Ito hong panauhin po yan dyan po sa Senado. Panoorin nyo yung kanyang hinagpis. Kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Kung isasaing nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Inyo pong napakinggan at napanood yung isang magsasaka mula po sa Mindoro Occidental. Talagang naghihinagpis po sila at naghihinanakit dahil sa tila kulang po ang suporta na ibinibigay po ng ating gobyerno sa mga magsasaka. So, yan ho. So, ano masasabi ho rito ni Yusek Claire Castro? Nasabi niya sa loob po ng nakalipas na 3 taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. ay ang dami raw po nagawa. Kasama ho dyan yung reforma sa pagsasaka. Bakit nagre-reklamo yung magsasaka? Atty. Claire Castro, sagutin mo yan. At yan, dumalaw ho yan mismo sa sa Senate Committee on Agriculture na pinumunuan ni Senator Kiko Pangilinan. So, kayo ho, sa ating mga nanonood
dito po sa ating channel. Sino hong mas paniniwalaan? Sabi po ni BP Sara, nako, wala hong nagagawa. Wala hong ginagawa. At hindi po nakatutok si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo at kung ket wala raw pong direksyon yung kanyang pamamahala, pamumuno sa ating gobyerno. Pero sabi po ni Yusek Castro, hindi totoo yan. Sa katunayan, marami hong ginawa, reforma sa pagsasaka, agrikultura. Pero may magsasaka na nagreklamo. At talagang nagsasabi po ng kanilang hinanakit na kulang po ang tulong ng ating gobyerno. So, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para sino ba paniniwalaan natin? Itong si BP Sara o itong si Yusek Castro? Ako, mas paniniwalaan ko itong si BP Sara na kung saan ay sinasabi niya. Kasi, miyembro siya ng gabinete. Siya po ay may karapatan na magsabi kasi andun siya. Diba? At lumabas lang at nag-resign bilang Education Secretary. Pero paano mo nang paniniwalaan itong si Yusek Claire Castro na tagapagsalita? Yun ho, maling-mali ho sinasabi niya na marami raw ginawa, pati yung reforma sa pagsasaka. Yun, may nagreklamo ho sa Senado. So, paano ho yan? Ito ho, panoorin nyo rin ho kaya masasabi ko ho at mas naniniwala ako kay BP Sara Duterte. Merong isang kuha na kung saan, nasa Camp-Aguinaldo yan, may nangyaring kalamidad. Bigla napakamot ulo si Pangulong Marcos na, anong ba gagawin natin? Ito, panoorin nyo ho mga kababayan. Itong yung aktwasyon ni Pangulong Marcos Jr. na parang talagang wala po siyang alam sa kanyang tungkulin. Ito, panoorin nyo. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Yan po, napanood nyo, kompleto, 4 na video ang ating ipinilabas sa mga kababayan. Una, kay BP Sara, sabi, nako, walang ginagawa ang Pangulo. Kaya yung mga miyembro ng gabinete, kanya-kanyang diskarte. Walang plano at kung kaya't walang direksyon. Sabi po ni Yusek Claire Castro, hindi totoo yan. Sa katunayan, sa nakalipas na 3 taon ay yung reforma sa agrikultura. Pero meron pong resource person at doon po sa Senado, sa komite ni Senator Kiko Pangilinan, sila raw po itinuturing na bayani pero limot na bayani. At talagang matindi po yung hinagpis ng mga magsasaka. Kaya yung pang-apat, di ba, yung minsan nagkaroon po ng kalamidad, matinding bagyo, hindi niya malaman kung ano gagawin natin, sabi ng Pangulo. So, kayo na ho ang humusga. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Okay, so maraming salamat po. Sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Maraming salamat po. Ito po si Kyle Eli. Magandang araw po sa ating lahat.